Ang ano kasi sir, may mga penalty pa na malaki po sa delay, sir. Sinasabi ng batas tungkol sa mga pautang, hindi po pwede maningil ng sobra-sobrang interest, sobra-sobrang penalty charges. At kung yan po yung mangyayari, ituturing po ng Korte Suprema na yan ay usurious transaction at hindi po papahintulutan. Sa pambansang sumbungan, handa kang ipaglaban ang programa ng ating buong sambayanan. Sir, ano pong dahilan? Diretso na ako sa aking punto. No? Ano pong dahilan kung bakit po kayo lumalapit dito sa aming tanggapan? Bali, yun nga po sir, bali nga nawala nga po yung motor ko. Pagising ko, wala po yung motor ko. Akala ko po na karnap. Yun nga po inaakala ko nung una. Ang ginawa po namin is naghanap po kami ng CCTV or ng kung sino po nakakita. Yun po, nakakita po kami ng CCTV. Ano po, bali dalawang lalaki yung kumuha po na parang naka-helmet sila. Hindi po sila makikilala, sir. Natuntun mo ba, sir, kung sino ang mga kumuha ng motor mo? Hindi, sir. Kasi sa suot po nila, naka-raincoat sila tsaka naka-helmet po, sir. So, hindi mo, sir, natanong ba doon sa branch kung may kinalaman ba yung kanilang mga tauhan doon sa pagkuha ng motor mo? Nung pagpunta ko po doon, sir, nakita ko po doon yung motor, sir. Sabi nga po Nakita mo yung motor sa kasa? Hindi na ako ng kasa. Tama ba? Apo. So anong sinabi sa iyo ng kaso nung natuntun mo? Hindi na ako yung kasa. May karapatan na daw po silang hatakin kasi yung motor, sir. Kasi delay po kasi ako ng 3 months na hulog. Doon naman sa 3 months, sir, na hulog, aminado ko ba doon sa pangyayari? Opo, sir. Okay. Sir, ano pong gusto natin na mangyari ngayon? Parang kaso yung kasa. Ang inaano kasi nila, sir, ako po, willing naman ako, sir, na bayaran yung delay na 3 months. Ang ano kasi nila, sir, may mga penalty pa na gusto na kailangan po din daw po isettle. Yes. Mas malaki po sa delay, sir. Kasi sir, pagdating sa ganyan, actually, naka-financing yung motor, tama ba? Apo. Under saan ng financing? Sa kasa mismo o may outside financing ang Parang kinuha? outside, ano po, sir, parang akap po yung ano nila. Pero magka-partner sila ng kasa. Apo, parang partner Okay. naman po. So, ngayon sir, aminado ka hindi ka nakapagbayad ng 3 months, pero kung gusto mo i-settle in 3 months, may on top na penalties, tama ba? Opo, ang laki po ng penalty, sir. Almost nasa 50 plus ang... Alright. Sige sir, siguro ganito, i-clarify natin mamaya sa abogado natin, nakasama natin ngayon sa ipabitag mo na resident lawyer, para malaman mo din kung ano bang karapatan mo at anong karapatan ng kumpanya. Kasi sa alam ko sir, may mga bagay kasi na kailangan ditignan upon buying the said motorcycle, may mga financing, may mga nakalagay doon sa kontrata na kapag hindi nabayaran, may incurring penalties. But siguro no, bago natin i-consult yung ating abogado, basahin ko lang itong naging statement nitong branch manager ng Top Speed 1. Nakausap ng bitag ang branch manager ng Top Speed 1 Caloocan Branch. Ayon sa kanila, hinihintay pa nila ang approval ng kanilang legal office bago magbigay ng payag sa bitag. Ngunit ipinaliwanag nila na nasa kontrata na pinirmahan ni Chester na pwede nilang kunin ang motor kapag delay na ito sa pagbabayad. Okay. So, yan, Sir Ben. Kala ko, ninakaw ng kasa. Ayun pala, kinuha ng kasa. So siguro no, para sa clarification dito sa katanungan ni Chester, kausapin natin ngayon si Attorney Batas Mauricio. Attorney, magandang umaga po sa inyo. Dito po sa mga ganitong transaksyon, ang makakasakop po talaga yung pong kanilang kasunduan doon sa installment purchase. Ibig sabihin, meron po kasing nakalagay dyan sa mga ganyang uri ng kasunduan, bibili ng isang bagay, motorsiklo, kotse, at installment ng bayad. At kadalasan po, inilalagay ngayon ng mga nagpapautang o di kaya nagpapa-installment na pagka po hindi nakabayad, po pwede na nilang kunin yung motor, yung sasakyan o yung ari-arian na hindi po nabayaran ng kompleto ang mga hulog. Dalawa po ang pananaw dyan ng batas, Ginoong Carl Bitag, Ginoong Ben Tulfo. Pangunahin po dyan, the contract between the parties is the law. Yung pong kasunduan ay batas sa pagitan na magkabilang panig. At ang ibig sabihin yan, kung ano po yung nakalagay sa kontrata, yun po ang kanilang susundin. Okay. Kung nakalagay po sa kontrata, pwedeng kunin, sorry na lang po talaga, nakalagay po sa kontrata. Kaya lang may pangalawang pananaw po dyan. Yes, sir. Yes. Attorney, yung question ko no sana, pasensya na attorney, no, mabilisan lang. Opo. Kasi may katanungan itong si Chester na gusto niyang bayaran at i-settle ng 3 months. Pero may on top pa kasi daw na
malalaking penalties, attorney. So, siguro, masagot nyo lang din sa kanya. Opo, yung pong penalties, depende na po ulit yan doon sa kontratang napagkasunduan. At ito po yung masakit. Marami pong mga nakatagong penalties, interest charges, at kung ano-ano pang payment, surcharges na idinadagdag, pero nakalagay po sa kontrata. Ang lahat po ng ito tempered by the law. Ano pa ibig sabihin ng tempered by the law? Lagi po nakasalalay doon po sa sinasabi ng batas tungkol sa mga pautang. Hindi po pwede maningil ng sobra-sobrang interest, sobra-sobrang penalty charges. At kung yan po yung mangyayari, ituturing po ng Korte Suprema na yan ay usurious transaction at hindi po papahintulutan. Yun po ang isang pwedeng silipin. Pangalawa po, merong pangalawang pananaw sa karapatan ng nagpautang na hatakin yung ari-arian. Yung pong tinatawag na Pactum Commissorium Law. Sa ilalim po ng batas na ito, nakalagay po kasi dyan na pagka po hindi nakabayad, pwede nang kunin kahit hindi po pumapasok ng kaso sa hukuman, yung tinatawag na a case for replevin or recovery of property, bawal po yung ganong uri ng kasunduan. Ginoong Carbita, Ginoong Ben Tulfo. Chester, nandiyan ka pa ba? Yes po. Chester, anong masasabi mo doon sa sinabi ng aming abogado? Kami lang naman po ay nagbabase din sa batas at kung anong sinasabi ng iyong kontrata. Ano po, sir, ang masasabi ninyo? Sa akin lang sana, sir po, ang kaya ko lang po kasi, sir, talaga ngayon, sir, is yung Chester, ganito na lang, Chester. Huwag mo natin pag-usapan sa ere. Kasi ang transaction na yan ay sa pagitan mo at yung dealer or sa financing. Mas maganda doon ka makipag-usap para medyo magaan. Kami naman ay naintindihan namin ang kalagayan mo. Pero makukuha siguro sa magandang pakikiusap. Depende kung palagay mo'y pabor sa'yo. Pag hindi, huwag mo nang pag-aksayahan. Kasi baka magiging alipin ka ng motorsiklo mo . Move on kung sakali. Kung talagang mahalaga sa'yo at may value sa'yo, di gawin mo yung dapat gawin mo. Ipaglaban mo. Pero kung nakita mo na medyo wala kami magagawa doon sa pakikipag-areglo or bawasan, nasa sa iyo na yan ang pagpunta mo sa dealership. Okay, Chester? Okay po. Yes po. Alright. Okay. Well, Carl. Alright. So, linawin lang natin, naintindihan po namin lahat yung mga sinasabi rito. Pero isang bagay lang po, huwag niyo pong sasabihin na kami binamaniobra namin, kapareho kanina kay Kapitan. Binabalikan ko lang, Yes. Ayaw po namin mag-aksaya ng oras doon sa mga tanong namin na hindi sinasagot. Sa atin kasi, pag may tanong, sasagutin nyo lang po. Dito po, hindi po kami nagsisino dahil ginagabayan po kami ng mga batas. Tandaan, may retired judge, 4 na abogado po sa aming NGO. Nakikita nyo kasi kami, nagsusuri kami bago naming inilalatag. Pinag-aaralan namin yung atake kung paano natin resolbahin or tugunan. Yun lang kasimple. Sa pambansang sumbungan, handa kang ipaglaban ang programa ng ating buong sambayanan.